Magandang araw sa ating lahat. Ako si Gracilia L. Gayudan. Sa araw na ito ay gusto kong ibahagi sa inyo kung paano gamitin ang Wisor.me Interactive Learning. Pero bago iyan, ano nga ba ang Wisor.me? Ang Wisor.me ay isang online platform na maaaring gamitin ng mga guro upang lumikha ng mga gawain para sa kanilang mga mag-aaral, katulad na lang ng mga quizzes, pagsusulit at iba pang aktibidad na maaari nilang ipasagot sa kanilang mag-aaral through online. Narito ang mga hakbang kung paano natin gagamitin ang Wisor.me. Ang unang gagawin natin ay mag-sign up o mag-login sa iyong Wisor.me account. Pumunta tayo sa Google at i-type ang Wisor.me. Pagkatapos ay i-click ang sign up. Kapag na-click na natin ang sign up, makikita natin dito ang teacher, student, at parents. I-click natin ang teacher. As a teacher, mas mapapadali tayong makagawa kung mayroon na tayong Google account, Edmodo o Microsoft account. Pero sa akin ay ang gagamitin ko ay ang aking Google account. Sa dashboard ng Wisor.me, makikita natin dito ang Community Worksheet, My Worksheet, Learners Worksheet, Create Worksheet. Pero dahil ang gagawin natin ay gumawa ng sariling worksheet, kaya i-click natin ang Create. Sa dashboard natin sa Create Worksheet, makikita natin dito ang Create, Review, Assign to Learners, Answer Share Worksheet. Pagkatapos, pindutin natin ang worksheet, subject, worksheet grades, halimbawa grade 7, tapos i-type na natin ang title. Pwede rin nating palitan ang mga background pagkatapos natin ma-type ang title. Sa paggawa ng mga katanungan, dito sa baba ay makikita natin dito ang mga task na gagamitin natin sa paggawa ng mga katanungan. May open question, multiple choice, blank fill on image, matching table, sorting, draw text, image, and visual. Yan po ang mga pagpipilian. Sa ngayon, ang pipiliin ko ay open-ended question. Click lang natin yan. Dito, i-enter lang natin ang question. Sa instruction ay optional po siya. Pwede nating i-type o pwede nating i-record. Dito sa baba ay dyan makikita ang mga kasagutan ng mga mag-aaral. Kapag tapos na tayong nakagawa ng mga katanungan, i-click lang ang tapos na tayo sa open question. Ang susunod naman na gagawin ko ay multiple choice. I-click natin ang multiple choice. Sa atas, i-type ulit natin ang mga tanong. Kagaya din ng dati, sa mga naunang instruction ay optional o pwede ring i-record. Maglalagay din tayo ng mga choices. At pagkatapos nating ilagay ang choices ay i-click ulit ang done. Kapag sa mga mag-aaral naman, kapag sila ay magsasagot, ay pipiliin nila at ang tamang kasagutan, tapos click nila ang done and then save. Ang susunod naman na gagawin ko ay matching type. Enter natin ang mga katanungan, i-type natin. At sa mga instruction naman ay optional siya ulit. Pwedeng i-record at pwede ding i-type. Tapos kapag tapos na tayo maglagay ng mga katanungan, sa matching type ay i-click ulit ang done. Kapag tapos ng lahat, ay pwede na nating ibabahagi sa mga mag-aaral. I-click ang Assign Learners. Dito, makikita natin dyan ang by class, create assignment, and via link.
Sa pagbabahagi sa mga mag-aaral ay gagamitin natin ang assign learners, then click natin ang via link. Para masagutan ng mga mag-aaral, ang mga katanungan ay maaari nilang sundan ang mga hakbang na ito. Ang unang gagawin nila ay assessing the worksheet. Dito, kailangan nilang mag-login sa kanilang Wisor.me account at pumunta sa assign worksheet na kanilang sasagutan. Ang ikalawa naman, basahin nila ng mabuti ang mga taga-bilin sa bawat bahagi ng worksheet. Ang ikatlo ay sagutan ng maayos ang mga katanungan na nakasaad sa worksheet. Ang ikaapat naman, pagkatapos sagutan ang lahat ng katanungan ay maaari nang isubmit ng mga mag-aaral ang kanilang mga sagot sa platform. Ang ilan sa mga worksheet sa Wisor.me ay nagbibigay ng instant na feedback sa bawat sagot. Ang panglima, review and feedback. Pagkatapos mag-submit, maaring suriin ng mga mag-aaral ang kanilang mga sagot at makakatanggap ng feedback mula sa kanilang guro. Diyan po nagtatapos ang aking aralin sa Wisor.me Interactive Learning. So dito sa pamamagitan ng Wisor.me, ang mga mag-aaral ay maaring mas mapadali at mas magaan na sagutin ang mga katanungan. Makakakuha ng feedback at mapalakas ang kanilang kaalaman sa pamamagitan ng interactive learning experience.